Tatay, ano man po ang kapangyarihan niyang agimat niyo? Ang kapangyarihan nito ay hindi ka tatablan ng bala, basta hindi ka lang tatamaan. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Sa huling video nga na in-upload natin dito sa YouTube channel natin mga ka-horror ay ipinakita nga natin yung testingan sa pagitan ng bato omo, ng karayom at ng batong kidlat. Kung saan nga mga ka-horror ay nasaksihan natin na may kakaibang enerhiya nga ang bumabalot, na ang karayom ay kayang pagalawin kung ito ay nakapatong doon sa may bato omo at idinidikit yung batong kidlat sa kanya. Bali, yung video na ipapakita ko sa inyo ngayon mga ka-horror ay ibinahagi rin ng isang ating subscriber sa Facebook. At meron siyang isinend sa akin na video na halos kahalintulad ng naging testingan na ito, yung bato omo, karayom at kidlat. Pero yung sa kanya ay ang ginamit niya rito ay isang normal na bato, karayom at singsing at medalyon. Ipinaliwanag din niya mga ka-horror sa atin na yung ganitong klase ng testingan ay nagpapakita lamang na ang isang gamit ay may aura o pagpapatunay lang na ang gamit ay may buhay. Alam naman nating lahat mga ka-horror, lalong-lalo na yung naniniwala sa mundo ng espiritual, na marami ang nagtatanong kung paano nga ba malalaman kung ang gamit ay buhay. At sa tingin ko mga ka-horror ay isa na itong paraan na pwede natin gamitin para malaman natin na ang mga gamit natin ay may aura ba o may buhay. So ano pa nga ba hinihintay natin mga ka-horror? Tara at sabay-sabay nating panoorin at sabay-sabay nating bigyan ng reaksyon ang video na isinend sa atin ng ating isang subscriber sa Facebook. Meron ako dito mga gamit, tingnan natin kung saan may buhay dito, iba-iba na, Ito, karayom, nakapatong sa bato, normal na bato pero puti lang siya talaga, Ito, Saint Benedict at singsing na Birheng Maria, Ito, Santo Cristo sinukuan, na medal. At ito ay Saint Benedict. Tingnan natin ang mga bisa niya, mga loads, kung ito ay may mga karga talaga na kung umaayon, Tingnan natin, Ito ay walang tali. Tingnan niyo ang paligid. Tingnan niyo. Oh, di ba? Wala. Ayon nga sa ibinigay na impormasyon sa atin ng ating kaibigan, ito ay mga gamit niya. So, andyan yung dalawang medalyon tsaka dalawang singsing at talagang ito ay personal na gamit ni Idol. Dito nga ay itetest niya kung alin ba rito sa apat na ito ang kayang magpagalaw ng karayom na nakapatong doon sa sinasabi niyang normal na bato lamang. So, dito mapapatunayan kung alin dito yung mayroong aura o buhay na gamit. So, panoorin natin mga ka-horror. Subukan natin dito. Diba? Gumagalaw, Saint Benedict, Oh, diba? Ilapit natin. Oh, gumagalaw. Saint Benedict. Doon sa unang singsing na tinesting na Saint Benedict, ay nakita naman natin mga ka-horror na talagang napagalaw niya o nabigyan niya ng kung anong enerhiya para mapagalaw yung karayom na nakapatong doon sa batong kulay puti. So, tingnan natin yung susunod mga ka-horror. Ito ang singsing na Birheng Maria, nakadipa. Tingnan natin. Wala. Kasi ito, normal lang, Normal lang. Wala siyang karga. Ito may karga. So yun ang mga ka-horror, nakita naman natin na yung pangalawang singsing na sinubukan ay hindi niya napagalaw yung karayom at sabi nga ni Idol ay walang karga yung singsing na yon. Pa natin dito sa Saint Benedict. Ito. Lapit natin. Diba? Gumagalaw siya, Ayan, at least kahit malayo. Oh, ayan. Gumagalaw siya,
ibig sabihin, malalakas ang karga niyan. Yung pangatlong tinesting naman mga ka-horror ay medalyon ng Saint Benedict. At nakita naman natin ng mga ka-horror, no, parang yung unang video na ginawa ko, no, yung hinihigop muna tapos itinutulak yung karayom. So parang ganito yung nangyayari dito sa medalyon ng Saint Benedict. So nakakamangha, no? May mga ganitong gamit pala talaga na malalakas ang karga. Ito ang Santo Cristo. Tingnan natin itong nakadipa, no, na sinukuan. Diba? Gumagalaw siya. O, ayan, no. Masunod talaga siya, no. Diba? Kita nyo naman, ano. O, ayan. Ito, kita nyo naman. Ito ay, diba? Walang, ano yan, ha. Normal lang ito, eh. Normal lang ito na singsing, ano. Kita nyo naman, hindi siya gumagalaw. Diba? O, ayan. Diyan mo makikita ang bisa ng isang gamit. Diba? So ganun pa rin mga ka-horror, ano, yung pang-apat na tinesting na medalyon ng Santo Cristong sinukuan, ano, ay napagalaw niya rin yung karayom na nakapatong doon sa bato. At ibig sabihin nun ay kargado yon at may aura. At sinubukan niya ulit na testingin yung sinasabi na normal na singsing. Ibig sabihin ng normal na singsing ay hindi yun kargado. Kumbaga wala lang, hindi niya pa nadadasalan yon o nakukonsagra. Kumbaga isang normal na singsing lang siya, kaya sinasabing normal. At yun nga, nung tinesting ulit ay hindi niya talaga napagalaw yung karayom. So yun yung pagkakaiba mga ka-horror, ano. Pakinggan naman natin mga ka-horror ang ibinigay na kapaliwanagan ni Idol patungkol sa mga gamit niya na ito at kung bakit nga ba nagkakaroon ng reaksyon yung karayom at kung ano nga ba ang bumabalot na enerhiya sa pagitan ng karayom at ng medalyon. So pakinggan natin mga ka-horror. Tama po kayo, Lods, no? Ang pagtitistingan kasi ng isang gamit ay doon mo makikita kung may aura or may buhay o may karga talaga or malakas or mahina. Kasi kapag mahina ang isang gamit, ibig sabihin hindi mapapagalaw ang isang medalyon, ang isang bagay na kulang ang karga, no? Kailangan talaga perfecto ang pagkakarga mo, kung perfecto ang pagkukonsagra mo, perfecto ang pagtungkol mo sa mabuti nga lang, ano. Kaya hindi ka talaga bibiguin ng ganyan, ano. May mga bagay-bagay pa na kalaman para malaman talaga hindi lang sa ganitong testingan, may mga bagay pa na iba na pamaraan, ano. May pinagawa pa nga tayong isang video kay Idol, ano, at sinabi ko sa kanya na kung pwede ba na mag-record ulit siya ng isang video na idikit niya yung medalyon at singsing doon sa karayom para makasigurado lang tayo na hindi magnetic yung singsing at medalyon na yun. Kasi posible rin na nung ginawa yung medalyon at singsing na yun, ano, ay hinaluan ito ng magnet na kung saan yung magnet na yun ay may kakayanan na magpadikit ng mga bakal. So pinagbigyan naman tayo ni Idol at yun nga, talagang hindi nga dumidikit yung karayom doon sa singsing at medalyon. So panoorin natin mga ka-horror yung video. Ayan, para malaman nila, no, ito ang karayom na ito, ipatong natin dito para malinawan na hindi siya talagang dumidikit, ano, hindi siya magnetic. Tingnan natin, ha. Lumalaglag siya, diba? Lumalaglag siya. Try natin. Hindi talaga siya dumidikit, diba? Ito namang singsing na ito, hindi siya talaga siya dumidikit. Papatunay na talagang malakas ang aura, diba? Yun lamang. Salamat. So yun ang mga ka-horror, at nakita naman nating lahat at nasaksihan ang ginawang testingan ni Idol.
Kung kayo naman mga ka-horror ay may ganitong klase ng testingan o meron kayong mga kakaibang klase ng testingan ng gamit, ay pwede nyo rin itong i-share sa akin at magawa natin ng ganitong klase ng video para maipamahagi natin doon sa mga naniniwala sa mundo ng espiritual. So ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kaya at meron nga kayang kakaibang enerhiya ang namamagitan sa gamit ni Kuya at doon sa karayom kaya gumagalaw ito? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po. Boss nasa kwadrado.